Day mga kapatid muli. Yan. Okay. So, nasa chapter 14 pa rin tayo at kung saan tinuturo ni Pablo ang blessings ng Christian liberty. So, ito ay blessing ng gospel at ito nga ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Very essential itong topic na ito dahil kapag naunawaan ito ng isang church in light of the gospel, mas nakikita nila yung beauty ng kalayaan sa sumpa at pagkakaalipin sa kasalanan. Ito ay dahil sa ginawang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. And very crucial itong topic na ito sa itong Christian liberty dahil hindi lang ang individual na Christians ang magbe-benefit dito. Hindi lang yung ating mga sarili, pero ito ay ultimately binigay at magbe-benefit sa church, sa edification ng church. So, if we have a proper and right understanding ng liberty ng gospel sa atin, this will surely affect our relationship towards one another. So, mas magme-make sense yung panawagan ng gospel na to live in love and unity. To love one another. No? Ito yung ating root ng ating exhortation sa atin ni Pablo na ito ay according to the mercies of Christ. Kaya basahin po natin yung ating passages ngayon, Romans 14 verses 5 to 12. Romans 14 verses 5 to 12. One person esteems one day as better than another, while another esteems all day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains in the honor of the Lord and gives thanks to the Lord. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live, we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living. Why do you pass judgment on your brother? Why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us will give an account of himself to God. Let us pray. This is the very word of God. Ama, kami ay nagpapasalamat sa pagkabasa ng inyong salita at bigyan mo kami ng puso na tumatanggap ng katotohanan, ng rebuke, pagtutuwid mo, Panginoon, at kaisipan, Panginoon, na nag-anticipate ng pag-apply ng mga mensahe mong maririnig namin. Maraming salamat. Wag niyo pong hayaan na magkaroon kami ng confusion at bigyan mo kami, Panginoon, ng sound mind, Panginoon, para maunawaan namin ito sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po muli sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. May isang article sa Reader's Digest, alam ko familiar kayo rito, about sa kung ano yung mga nangyayari sa mga puno sa kagubatan at kung paano sila lumalago ng pare-parehas. Napapansin nyo ba, parang iisa yung lago nila, yung yapong nila, yung taas nila, parang iisa yung pagiging ang tawag dito, yung masagana nila. So, sinasabi doon sa article na yon, ito ay dahil sa ugat nila. Yung ugat pa lang nila, kapag yun ay nagkadikit-dikit, nagsama-sama, nagkukumpulan yun sa ilalim pala, ano nangyayari? Na-share nila yung mga dapat na, kunyari, tubig, nutrients, or yung mga ilaw ng araw or sikat ng araw, na-share nila sa bawat isa. So, kunyari, itong puno na to,
lacking siya ng tubig at ito ang nakakuha, so para mag-send siya ng signal na penging tubig, so may susupply niya doon. Kaya sila ay pantay-pantay at nagkakaroon ng supply sa bawat mga pangangailangan nila araw-araw. So kapag nakalink yung kanilang mga ugat, again, ang sinasabi dito, ang ganda ng words na sinabi ng Reader's Digest, na nababawasan ng competition sa bawat isa. Kasi ang nangyari, pag syempre nga, itong puno na to, hindi magkakaano yung ugat nila, siya lang yung masagana, ito, lacking sa tubig o sa sikat ng araw, pwede siyang maging malanta o hindi maging mayabong. So, nagkakaroon pala ng tulungan at ng paglago at mapanatili na sila ay buhay itong mga puno na ito sa kagubatan. So, may re-relate natin yan dito sa mundo, sa ating mundo. Ang original na plano ng Diyos ay to complement each other. Magkaroon ng community at yun ay gawin, mag-labor sila para sa Panginoon sa kalooban niya at pagsunod sa kanyang mga kautusan. So, ibig sabihin, katulad ng ating mga inaaral kanina sa marriage, ang intention ng Panginoon ay maging supplementary ang isang tao sa bawat isa. O, di ba? In the form of family, marriage doon, ganun din sa church. Ang intention niya sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga mananampalataya, ay nagko-complement at nagtutulungan para sa ikalalago at ikakalwalhati ng Panginoon. Yun nga lang, dahil nakapasok yung kasalanan, nakapasok ang kamatayan sa mundo, dahil ito sa paglabag ni Adan at Eva, tayo ay nagkawatak-watak. Ang human race ay nagkaroon ng ibang perspective sa mga buhay nila, nagkaroon ng pagalingan, nagkaroon ng palakasan, nagkaroon ng pataasan. Ang mga isip nila, bibig nila, ay naging mapanghatol at mapanghusga sa kapwa. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa gospel, hindi lang ito solusyon para hindi tayo mapunta sa impyerno, pero ito rin ay solusyon para magkaroon tayo ng bagong lakad at bagong buhay. Dahil ang reality, ang isang Kristiyano ay may indwelling sins pa na nananatili sa ating puso. Kaya patuloy tayong pinapabanal ng Panginoon sa kanyang salita, na tayo ay makapamuhay sa kalooban niya, sa pag-ibig niya, sa pagkakaisa kay Kristo. Hindi sa pagkakanya-kanya, hindi sa pagkakaroon ng kompetisyon sa bawat mga opinion natin, hindi sa paghatol sa kapwa o sa paghamak sa kapwa. So ito yung tinuturo ni Pablo, Apostol Pablo, dito sa chapter 14. Actually, ito pa ay from chapter 12, na ang design ng Diyos sa church ay magkaroon ng unity at magkaroon ng community na nag-iibigan ng sincere sa bawat isa. Nakatulad ng mga puno sa kagubatan na nabanggit natin kanina na sila ay na parabang sila ay nagkakasama-sama dahil sila ay linked. Hindi dahil sa kanilang mga interests or desires, sila ay linked sa pananampalataya kay Kristo. So ito rin dapat yung makita natin sa church, no? Na ito yung hunger natin, na tayo ay pinagkaisa ng Panginoon at kailangan magkaroon tayo ng tulungan, ng pagkakaisa. Mag-complement tayo sa bawat isa. Hindi yung compliment na, uy, ang ganda mo naman, ang pogi mo. Hindi. Yung compliment, ito ay yung pagkakaroon ng pagiging supplementary sa bawat isa. Ito ay manifested at expressed sa pag-ibigan para mai-reflect ang kadakilaan, kalwalhatian, at syempre ang pag-ibig ng Diyos dito sa kanyang iglesia. So I must clarify things mga kapatid, na ang mga bagay na mababanggit dito sa chapter 14 again ay mga non-essential issues. Kung pagkakaiba ng isang church ay may kasalanan o tuwirang contrary sa katotohanan, mali na talaga ito. Hindi na ito dapat bigyan ng benefit of the doubt o pag-welcome sa kanya. Like for example, yung kasalanan, tuwiran na unequally yoking. Hindi yan matter ng conscience o liberty of conscience
o kaya kung siya ay may kasalanan ng pagsisinungaling o covetousness, hindi dapat ito i-claim na Christian liberty dahil yan ay tuwirang kasalanan. And I must clarify, hindi rin na ito nagtuturo na hindi na tayo dapat mag-judge o hindi na tayo dapat maghatol sa ating mga kapatid. Actually, sabi sa ni Christ sa John 7:24, He encourages us to judge. Sabi, we have to judge but not by appearances, but judge with right judgment. Para maging lawful at tama ang ating judgment, ito ay dapat naka-align sa kanyang salita at para mai-correct siya muli sa katotohanan. Katulad nga doon sa Matthew 18, di ba? Na pinapa-exercise ni Christ ang church discipline. So we have to investigate and we have to a lawful and rightful judgment at sanctions kung napatunayan na merong kasalanan ng isang kapatid. Okay? Kung siya ay lumalabag sa salita ng Panginoon. So, ganun din yung epistle sa John, mga kapatid. Sabi sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. So, we have to test and judge kung ang isang tao ba ay isang false prophet o kung siya ba ay sa Panginoon. So, yes, we must judge, we are mandated to judge, to glorify God and to guard the truth according sa scriptures. Hindi sa sarili nating motives. Hindi to condemn. Hindi para sa ating mga sariling basihan o opinion. Doon tayo nagkakaroon ng maling paghahatol. So, hindi gantong hatol about sa kasalanan yung nanggiging judgment dito sa Romans 14. In our last sermon, sa 14 verses 1 to 4, nag-address si Apostle Pablo ng non-essential issue na nagkokos ng tension sa loob ng church doon sa Rome. Ang una niyang in-address ay about sa dietary, yung pagkain. No? Na meron kasing Christian doon na kumakain ng mga gulay lamang. Ito yung mga weak in faith na sila yung naniniwala na hindi dapat kainin ng karne o ang baboy dahil at sila ay na-offend pag may nakikita silang kumakain ng karne. So, again, hindi automatic ignorant sila sa word dahil alam natin ang mga Hudyo, maalam yan sa salita ng Panginoon. Pero, ang meron sila weak theology. Pwedeng walang nag-exhort sa kanila kung ano yung meaning talaga ng mga alam nilang salita, lalo na sa patungkol sa liberty, sa freedom. Pwede rin sila ay misinformed sa katotohanan na narinig nila ito sa mga previous generation tapos hindi na nila inaral. O kaya pwedeng nakasanayan na ito at di na sila nag-accommodate ng mga bagong learnings. Kaya ang conscience nila nakakabit pa rin, nakatali pa rin sa mga previous practices nila. So ito yung mga weak in faith na hindi kumakain ng karne. Pangalawa, merong isang grupo rin na mga Christians naman na walang pinipiling kainin. They eat both meat saka yung mga vegetable. Ito yung mga strong in faith. Sila yung naniniwala na nilinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain kaya wala nang bawal kainin. So, ang nangyayari, yung kumakain ng karne, yung strong in faith, they despise the weak, at yung mga weak naman na hindi kumakain ng karne, they judge the strong. So, parehas na they disapprove each other. No? Hindi nila wini-welcome ang bawat isa, they condemn each other, kaya ang result, disunity. Ang result ay division. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga strong, sino kayo para i-despise nyo ang weak in faith? Nakita natin, sabi ni Paul sa 1 Corinthians, kapag nakakastumble ang mga strong in faith, hindi lang ito kasalanan sa mga weak in faith, pero direktang kasalanan kay Kristo. At sabi rin ni Pablo sa mga weak, sino kayo para i-judge at i-criticize sa mga strong in faith? Lahat naman kayo, welcome, in-approve ng Panginoon. So sa madaling sabi, sinasabi ni Pablo sa kanila, sino kayo para i-judge, i-condemn ang servant ni Kristo.
Sino kayo para hindi tanggapin ang tinanggap ni Kristo? Kaya ito yung panawagan sa kanila ni Pablo. They have to welcome each other. Dahil si Kristo, siya lang ang may karapatan para mag-judge sa bawat isa. Kung siya ay karapat-dapat ba o hindi. Sino ito mga karapat-dapat? Ito yung mga tunay o mga tao na may tunay na pagsisisi. Sila yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So itong mga taong karapat-dapat na ito ay may mga faith sa gospel. Sila yung winelcome at approve ni Kristo at sila rin ay ang tutulungan at itataguyod ni Kristo hanggang sa huli na hindi sila mabubuwal sa kahit anong puwersa dito sa mundo. So with that in mind, as Christians, we have to welcome one another. Kung sa verse 1 to 4, kung ang issue doon ay dietary, dito naman sa verse 5, ang issue naman dito ay about sa days, sa calendar, so sa mga holy days na dapat i-observe. Sa panahon natin, holidays, di ba? So, marami, sabi sa verse 5, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So, anong meaning dito ni Paul? This is not pertaining sa Lord's Day. Dahil alam natin, they both observe the Sabbath day. Sila ay nagwo-worship dito at kasama ito sa Decalogue. Kaya hindi question sa kanila kung tunay ba na may Lord's Day o wala. Meron silang kinikilalang Lord's Day. Pero Paul is pertaining dito sa mga Jewish Christians at sa kanilang mga nadalang tradition dun sa kanilang Jewish religion. So they celebrate itong mga Jewish Christians na ito ng mga traditional holy days nila, mga Jewish festivals. Sila yung mga maraming isine-celebrate, hindi lang ang Lord's Day. Okay? So, hindi katulad ng Gentiles, dahil wala naman silang idea sa Old Testament, wala silang ibang sine-celebrate, hindi katulad ng mga Jewish. Ang sine-celebrate lang ng Gentiles, yung mga Lord's Day. So, para sa Jewish Christians, bukod sa Lord's Day, they esteem other days na special. Okay? So, tingnan niyo po kung paano in-address ito ni Paul. Itong non-essential issue na ito. Sabi sa verse 6, the one who observes the day, observes it in the honor of the Lord. The one who eats in the honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains in honor of the Lord and give thanks to God. Katulad sa issue nila sa pagkain, ang pag-observe nila sa special days ay gagawin para sa Panginoon. Okay? Sinimulan niya doon. Dapat gawin niyo ito para sa Panginoon. So itong issue na ito ay hindi bago sa mga churches dati dahil ito rin ay inaddress ni Pablo sa Galatians 4. Sabi rito, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not gods. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? So ano nangyayari dito sa Galatians? Parang sinasabi dito ni Pablo sa Gentiles na na-persuade sila ng mga Judaizers na i-observe ang mga Jewish beliefs para mas maging ganap yung kanilang kaligtasan. So dati, nung sila ay hindi pa nakakilala sa Diyos, sila ay alipin ng Diyos-Diyosan at ng mga prinsipyo ng mundo. At nung nag-o-observe na sila, at ngayon, nung sila ay nakay Kristo na, ino-observe na rin nila yung mga turo ng Judaizers na sila ay bumabalik muli sa pagkaalipin. Anong meaning ulit nito? Dati wala silang master. Di ba? Ang master nila ay ang prinsipyo ng mundo. Ang master nila ay ang Diyos-Diyosan. Sila ay niligtas ni Kristo at pinalaya do sa mga masters na yon. At ngayon, master na nila si Kristo. Sila na ay alipin ni Kristo. Pero bakit ang laking gulat ni Pablo, muli nagpapaalipin ulit sila sa mga bagay na
pinagkamatayan na ni Kristo. So parang ganito yung kanilang sinasabi or sinasabi ni Paul sa Galatians. Ganito rin yung tinuturo niya dito sa mga Rome, sa mga Romas na wala nang dapat mag-impose sa inyo ng kautusan. Wala nang dapat na batas na galing kanino man ang pwedeng kumondena, umalipin sa inyo. Dapat ang konsensya nyo lang ay nakatali kay Kristo, hindi kung kanino man. So ito yung sense. Pinapasing in ni Pablo sa kanila, yung sense na sila ay pinalaya na ng gospel. Hindi lang pinalaya sa sumpa ng kamatayan, pero the way they live, realidad na may kalayaan sila na wala nang pwedeng mag-bind sa kanilang konsensya. So we can see, may dalawang grupo again, nag-observe ng special days, at yung isa naman hindi nag-observe ng special days, at ang in-observe lang ay isa, yun nga yung Lord's Day. So meaning, sinasabi dito ni Pablo, pwede palang mag-coexist ang mga nag-observe ng special days at mga hindi nag-observe ng special days. Pwede sila mag-coexist sa loob ng church, pwede silang magsama. Kaya sila ine-exhort ni Pablo, tignan niyo po yung pag-exhort ni Pablo sa kanila. Wala siyang kinumend sa dalawang grupo. Hindi niya sinabing, kayong mga weak, maging strong kayo. Kayong mga strong, dapat hindi kayo strong, dapat balik kayo sa pagiging weak. So, hindi niya ginanon. Wala siyang kinuman na dapat i-observe nila. Pero, ang kanyang ginawa, ang sinabi niya, gawin niyo ito to honor God. At gawin niyo yan sa sarili niyong conviction. So, napakaganda, very balanced. Meaning, they can eat only vegetables o kaya they can eat vegetable and meat for God's glory at sa kanilang conviction, at they can observe special holidays at kung ayaw nila mag-observe ng special holidays, gawin nila ito para sa Panginoon at ayon sa conviction nila. Nakita po natin. So meaning, yung mga bagay na yon, hindi na nagmamatter sa kaligtasan. Kasi nga, hindi siya essential sa gospel. So, paano natin may relate ngayon ito sa panahon natin? Like for example, kung may hindi convinced na kumain dito ng karne o dugo, dapat yon to glorify God. O kaya naman, meron ditong nagse-celebrate ng Christmas. Yung iba ayaw mag-celebrate ng Christmas. So, hindi natin pwedeng sabihin, ay, mga weak kayo eh. Kasi nagse-celebrate kayo ng Christmas. O kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay grabe ka naman, hindi mo sineselebrate ng Christmas. So, again, hindi dapat magkaroon ng gantong usapin. Pwede mong i-celebrate ang Christmas para sa Panginoon kung iyon ang sineselebrate mo yon sa incarnation ni Kristo sa kanyang unang pagdating sa first advent. O kaya minsan naman merong mga sa atin gusto may midweek service, may prayer meeting, di ba? O kaya yung iba yung iba naman they devote yung ilang araw para sa family worship. Yung iba wala. Hindi sila nagde-devote. Ang kanilang pag-worship ay sa Lord's Day lang. So, okay lang 'yon? Wala palang dapat na usapin doon? O kaya meron dito, may gusto ng kape, yung iba ayaw ng kape. So, hindi dapat yun maging division sa atin. Yung iba dito gusto magpalda, yung iba gusto magpantalon, magpatato, magpahikaw, sa kilay, kung saan. Hindi dapat pala issue yun. Kasi non-essential yan sa gospel. Hindi dapat ito magkaroon ng condemnation na, ba't may tattoo siya? Ba't ganun? Kala ko ba, banal siya, sumusunod siya sa Panginoon? Bakit ganito siya? O kaya yung isa naman, wala kayong tato, mahihina pa na ng palataya niya eh. Hindi ganun. So, dapat hindi mag-cause ng division ito sa church. Wala dapat itong pag-despise at pag-judge sa bawat isa. But then again, may wisdom tayo. May wisdom pa rin. Gagamitin mo ba ito or ito ba ay ayon sa inyong conviction?
meron ka lang ginagaya, na bind ka lang na, ay, okay pala, sige, gawin natin. Pero napag-aralan mo ba ng maigi? Yan ba yung sinasabi ng konsensya mo? Okay? So may wisdom pa rin doon. So we can, kung yun ang meron tayo dito, o kung saan man, we can coexist together and still try to be united kahit iba-ibang opinion natin. Iba-iba ang mga pananaw natin sa mga non-essential things. Walang mas Christian, walang mas or walang lesser Christian. Again, hindi pwedeng i-impose ito ng kahit sino sa atin. Kahit ako, wala akong pwedeng i-impose na dito if na they think na they are doing this for the glory of God. They think na if they are doing this or they are not doing this to honor God, it is totally fine. So, ito yung ordinaryo na usapin sa isang church na hindi pala dapat mag-cause ng division. Hindi pala dapat ito mag-cause ng ikakastumble sa bawat isa. Kaya nga, mag-ingat tayo sa pwede nating masabi. Mag-ingat tayo sa pwede nating mga gestures na pwedeng taunting or mocking. Kasi hindi lang tayo nagmamock. Again, ultimately, we are sinning to Christ. Very personal ito na pagtuturo kasi ang kiniklear na natin yung isipan na natin na tayo lang nakakaalam. Na tayo lang ang nakakapag-isip na wala kang pinagsasabihan. You can judge, you can despise na hindi mo sinasabi sa kaibigan mo, sa kapatid mo. Sa'yo lang. And yet, pati yan, pinapalinis sa'yo ng Panginoon. Then after sabihin ni Pablo ito, may sasabihin siyang dalawang theological truths na magdadrive sa readers para i-welcome ang bawat isa. Magtanggapan ang weak in faith at ang strong in faith sa isa't isa. At ito ang titignan natin ngayon na dalawang katotohanan. In all things we do it for Christ as our Lord and our God. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa Diyos bilang ating Panginoon at para kay Kristo bilang ating Panginoon at Diyos. In all things we do, we will be judged by God before His judgment seat. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay hahatulan ng Diyos. So, una, in all things we do it for Christ as our Lord and our God. Number 5, sabi, one person esteems one day as better than one another, or better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Sabi sa verse 5, each one should be fully convinced in his own mind. So parang sinasabi dito ni Pablo, pwede niyong i-observe ang mga bagay na ito at hindi observe ang mga bagay na ito kung ang isipan mo ay fully convinced. Dapat fully convinced ang inyong isip, meaning fully persuaded, wholeheartedly at confident ka sa isang bagay dahil napag-aralan mo ito, naibangga mo ito sa salita ng Panginoon, hindi sa sabi-sabi. We can see na these verses combating not just judgmentalism, but also laziness in thinking and studying. As Christians, dapat may desisyon tayo. At yung pagdidesisyon natin, hindi nakabase sa ating mga katabi. Ang desisyon natin ay according sa pagkakaunawa natin sa Bible. Example, hindi pwedeng dahil sinabi ito ng sikat na preacher, sikat na church, at majority ng churches na kilala natin, ginagawa na ito. Kailangan din natin i-apply natin dito. Wait lang. Hindi ganun ang sinasabi ni Pablo. Meaning, ang church, ang Kristiyano ay hindi parang robot o basta oo lang ng oo, kopya lang ng kopya. Hindi tayo sponge na sip-sip lang ng sip-sip, absorb lang ng absorb. Ito yung prinsipyo ng Berean, na while they hear the word, they study the word as well. So mas na-appreciate natin ngayon yung prayer ni Christ. So John 17:17, na sanctify them in your truth.
So napakahalaga ng isipan ng isang believer ay align palagi sa Bible dahil makakaapekto ito sa konsensya niya. Hindi lang sa relationship sa bawat isa, pero sa kanyang konsensya. Dapat ang konsensya kasi ng isang believer ay nasa salita ni Kristo. Hindi lang kung sino nag-i-impose sa kanya o kung sino nag-i-impluensya sa kanya. Kung ano ang dapat niyang isipin o kung ano ang kanyang dapat gawin. As Christians, we are freed by Christ. And we are bought by His blood. So kung tayo ay binili ng dakilang dugo na ni Kristo, tayo na ay pagmamayari niya. At bilang mga servants, ang kalooban lamang niya ang dapat nating sundin at gawin. Ito ang note natin. Jesus Christ is the Lord of our conscience. Siya lang ang Panginoon ng ating konsensya, ng ating isipan at puso. Alam natin yung famous line ni Martin Luther, unless I am convinced by Scripture and the plain reason, my conscience is captive to the Word of God. To the Word of God, I cannot and I will not recant anything, for to go against my conscience is neither right nor safe. God help me. Napakaganda. Pag binayolate niya ang konsensya niyang nakaugat, naka-align sa salita ng Panginoon, hindi yon magre-resulta ng tamang aksyon, hindi yon magre-resulta ng pagiging safe niya. Meaning, kahit si Martin Luther, hindi siya nagpapasakop sa utos ng Pope ng mga panahon na yon na bitawan yung statements niya, yung 95 thesis niya. At kahit sa kanyang sariling opinion, sa kanyang sariling thoughts, sa kanyang sariling emosyon, kaya nga siya bumalik ng isa pang araw eh. Hindi siya nagpasakop doon. Ang kinikilala niyang otoridad ay ang konsensya niya sa salita ni Kristo. Meaning, si Kristo lang ang master. Si Kristo lang ang Panginoon ng konsensya ni Martin Luther. At ito rin dapat ang meron sa atin mga mananampalataya. Na ang ating konsensya ay na kay Kristo. And again, even yung mga midwives sa Exodus, nung inutusan sila ng Pharaoh na patayin ng mga batang lalaki habang sila ay nanganganak, kailangan nilang patayin yung mga sanggol na lalaki, no? Hindi nila sinunod ang mga Pharaoh kahit ang kanilang buhay ay at stake. Anong sabi nila? They feared God. Ang takot nila ay nasa Diyos, meaning they obey God rather than man. They honor God rather than man. Kaya ang question natin ngayon, ang konsensya ba natin ay na kay Kristo? Lang ba? O na kay Kristo at dapat ang konsensya natin ay sa kanyang salita o bihag pa rin tayo ng salita ng ibang tao? Ginagawa ba natin itong mga bagay sa church? Kasi baka kung ano ang isipin nila eh. Gawin ko na lang. O kaya, gawin ko ito kasi nakita ko to sa internet, ang daming gumagawa nitong Christians. Ginagawa ba natin itong mga bagay na ito para kay Kristo? Dahil siya ang Panginoon natin? Na siya ang nagligtas sa atin? Na siya ang bumili sa atin ng kanyang dakilang dugo? So ito ang tinuturo ni Pablo, na ang submission at obedience ng church ay sa Panginoon lamang. At essential ito sa unity ng church. Dahil magkakaiba man tayo ng practices, sila naman ay nagkakaisa sa lordship ng Diyos, ng Panginoon. They have the same and common thing. They are united in one thing. It is to honor Christ. Ito yung common nila sa isa't isa. Verse 6, the one who observes the day, observes it, honored in it
in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord. Since he gives thanks to God, while the one who abstains in honor of the Lord and gives thanks to the Lord. We can notice the word in honor of the Lord 3 times alone sa verse 6. Anong sinasabi? Meaning, napaka-importante nito sa ating pamumuhay as a church. Ang motive natin sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng kahit anong bagay na naiisipan at mapapagdesisyon na natin, we have to do it in honor of the Lord. Hindi ito para sa ating sarili. Hindi para ito sa kung sino man, pero para sa Panginoon lamang. We do things and we observe things sa ikaka-please ni Kristo, hindi ng ating sarili. Kasi if we do things para sa sarili natin, o kaya para sa iba, it is in vain. It is useless sa Panginoon. This reminds us, sa sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. So alam natin ang 1 Corinthians chapters 8 to 10, ang ina-address dito na issue ni Paul ay about sa Christian liberty. At dapat gawin nila ito ng in love. At dito nag-glorify ang Panginoon. At kapag sila naman ay nagpa-practice ng liberty out of pride, o dahil sa knowledge nila sa isang bagay, they do it for themselves. At inequate ito ni Pablo when we are doing things for ourselves or for anyone else outside God, inequate ito ni Pablo na idolatry. Sin of idolatry. Ibig sabihin, anything na gagawin natin labas sa pag-glorify sa Diyos, idolatry yan. Kahit na sa pagkain, sa pag-inom, sa pagpapahinga, sa paghinga, kung ito ay ginagawa mo sa sarili mo para lang mabusog ka, para lang ikaw ay masustain, at hindi sa pag-glorify sa Diyos, idolatry ito. Dahil we are merely doing it for ourselves. Kaya ito ang concluding thoughts ni Pablo. Therefore, whether you eat or drink, or whether you do all the glory of God. So, tinuturo sa atin ng passage na ito as Christians na ang lahat ng motive natin, bawat kilos natin araw-araw, dapat sa Diyos lamang. Dahil tayo ay pinagbayaran niya ng dugo. We are bought by His precious blood. We are His possession. We are His ownership. At ito ang punto natin. We are Christ's ownership because we were purchased by His precious blood. Sabi sa verse 7, for none of us lives to himself and none of us dies to himself. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, and He might be Lord both of the dead and of the living. Meaning, we are not our own anymore. Kung dati, we are king of ourselves. Kung dati, we are Lord of ourselves, we are God of ourselves. Ngayon, sinasabi sa atin na wala na tayong pagmamay-ari sa kung ano sa atin. Kahit pa kamatayan natin, hindi natin ito pagmamay-ari na. Ito na ay kay Kristo. Kung paano niya pinagbayaran ng kumpleto at hindi partial ang mga kasalanan natin, ganito din kakumpleto at hindi partial ang claim niya sa buong pagkatao natin. Dahil pinagbayaran, syempre, pag ikaw ay nagbayad, ikiklaim mo yung kinuha mo. So pag nagbayad ka ba ng buo, iiwan, kunyari, bumili ka ng Camry. So kukunin mo ba yung Camry ng iiwan mo ba yung dalawang gulong doon? Hindi. Lahat ng parte ng Camry na binayaran mo, sa'yo. So ganun din sa atin. Kung pinagbayaran yung kasalanan natin, yung
claim ng Diyos sa atin, buong-buo pa rin. Walang hindi ito partial na, oh, ito lang sa'yo kamay, ito lang sa'yo paa, ito lang sa'yo bibig. Hindi. Lahat. At kung makikita nyo, verse 9, sabi dito, for to this end, Christ died and lived again, and He might be the Lord both of the dead and of the living. Hindi sinabi rito ni Christ na He lived and died for us. Nakita niyo po? Ang emphasis ng pagka-order nito ay ganito, mga kapatid. Christ died for us para pagbayaran ng precious blood niya ang kanyang kasalanan, lahat-lahat ng kasalanan natin. At kasama sa kanyang pinagbayaran, sa kanyang kamatayan, ang mga opinion natin. Ang mga judgmental hearts at judgmental minds natin. Ang ill thoughts natin. Pati yung pride, yung pagiging arrogante natin, yung pagkukos natin ng division, pinagkamatayan niyan ni Kristo. At dahil tayo ay binayaran ng dugo, we are now His possession. Christ died for us. Then, He lived again. Pertaining ito sa resurrection. Yes, pledge ito sa eternal life. Pero ito rin ay reality na may claim siya sa kanyang pinagbayaran. Na tayo ay pagmamayari niya. So kung pagmamayari niya, He can do. He has all the right to do whatever He wants doon sa kanyang binili. Kung yung Camry binili niya ay palitan niya ng kulay, pink na kulay, nasa sa kanya na yon, wala na doon sa kanyang pinagbilhan. So, ganito rin po. 100% yung claim niya, dahil pinagbayaran niya tayo, ibig sabihin, manifested ito sa sanctification at Christ-likeness natin. Kung claim niya tayo, or pagmamayari niya tayo, meron na siyang karapatan para tayo ay baguhin ang kawangis niya. Hindi niya tayo iwawangis kung kanino man. Iwawangis ka sa parents mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo. Hindi. Ang iwawangis niya sa iyong puso ay sa kanyang sarili. Meaning sa resurrection niya, we are now to walk in the newness of life under His Lordship. So isang reality na very sure ang church na makoconform tayo sa wangis niya. Dahil may claim siya sa atin, we believers are created para sa Kanya. We are redeemed para sa Kanya. At very sure ang ating kabanalan or ang Kanyang transformation sa atin. So this we must appreciate yung sinasabi ng Romans 11:36 na all things, including, ultimately, ang believers are created and made from Him and through Him and to Him. So ito yung reality ng chapter 1 to 11 at reality ng application ng chapter 12 verse 1 na by the mercies of God to present your body as a sacrifice, living, holy, and blameless. So, ang ginagawa dito ni Pablo, hindi niya hinahayaan na maging abstract sa atin yung pag-present natin ng sarili natin as a living sacrifice sa Diyos, na living, holy, and pleasing sa Panginoon. Tinuturo niya sa atin na mag-sink in talaga sa atin, maunawaan natin yung reality na dapat ipamuhay na natin yung ating buhay para kay Kristo dahil may claim siya sa atin. Wala na tayong pagmamayari sa atin. At kung sa Kanya tayo, ano sabi niya sa verse 4? He will uphold us and will make us able to stand till the end. Itataguyod niya tayo hanggang sa huli na hindi tayo matutumba. So anong pinoproduce natin sa atin dito? Comfort at hope. Bakit? Ang layo sa judgmental na pag-iisip. Bakit? Kasi kung lacking tayo sa comfort at hope, we tend na gumawa tayo ng mga bagay na akala natin mas ikakabuti natin sa mata ng Diyos. Kaya we judge, we despise, na feeling natin
nakakakuha tayo ng comfort doon dahil mas katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Mali po. Hindi po ito ang sinasabi ng Biblia. Hindi ito ang gospel. Kaya as Christians, we need to hear the gospel. Dahil whenever we are being reminded of the gospel, nare-rebuke ang me attitude natin. Nare-rebuke ang pride at nagpa-practice yung pag-practice natin sa pagiging mapanghusga natin. Nare-rebuke yung hindi natin pag-welcome dahil sa mga differences natin sa bawat isa. Ang ganda ng pagkaka-formulate ng framers dito, ng Heidelberg Catechism. Actually, ito talaga ang, ewan ko, favorite ko talaga to. Question number, and answer number 1. At tunay talaga na nagbibigay ito ng comfort. Anong sabi rito? Ang question, what is your only comfort to life and death? Ang answer, and that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from all the power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. Nakita niyo po yung comfort, yung ginagawa ng comfort sa atin ng gospel. Nagiging willing, nagiging ready tayo na mamuhay tayo, hindi para sa atin, hindi para sa ibang tao, pero sa Panginoon Hesus Kristo lamang. Imagine, ganito yung kaisipan nating lahat ngayon. Both weak and strong in faith na nandito ngayon. This is a clear reminder na hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Na talagang ma-steer sa atin yung pag-mortify ng pride, ng judgmental nating isipan, at mag-provoke sa atin sa pasasalamat sa Panginoon, sa salvation na ating tinanggap by grace. So ang challenge, pursue the spiritual good of one another, for we are all living for His glory. Pursue the spiritual good of one another, for we are all His living. For we are all living for His glory. I'm sorry. If we live and die for Christ, ang aim na natin ngayon ay aligned sa Kanyang purpose. To sanctify ourselves in truth. Ang sinasabi dito ay to advance His kingdom and to glorify Him. Hindi lang ito basta masabi lang natin na we are sanctifying ourselves in the truth. Pero ang purpose na natin ay to advance His kingdom, to reflect His glory. So if we wrongly judge, magkakos ito ng division at magte-taint sa kalwalhatian ni Kristo. Meaning, we are to practice our Christian liberty in the expression of sacrificial love. Dahil mahal natin ang Panginoon, we must imitate His love to the church. If we seek to glorify our Lord, it is to love His children. It is to love the redeemed. And we know na itong pag-ibig na ito ay selfless, sacrificial na katulad ni Kristo. He laid down His right and glory for the sinners. At ganun din tayo. We must ready to lay down and surrender our rights, even our freedom, para sa ating mga kapatid, para lang hindi siya mag-stumble. Dahil ang priority mo ay His good and focus mo ay His welfare, katulad ng focus mo sa iyong sarili. Kahit pa mag-cause ito ng shame sa atin, sakit sa ego natin, we do this for His glory. We do this out of love. We do this for the sake of the gospel. Pangalawa nating puntos,
In all things we do, we will be judged by God before His judgment seat. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay hahatulan ng Diyos. So, in-establish sa atin dito, kanina, na tayo na ay nabubuhay hindi na sa ating sarili, pero nabubuhay tayo para kay Kristo. We live and die for the Lord. So verse 10, why do you pass judgment on your brother? Again, nagsisignal dito si Pablo, bumabalik siya sa issue. Why do you pass judgment on your brother? Or why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. Itong statement na ito ay again para sa weak in at strong in faith, no? At itong statement na ito ay hindi lang isang theological truth, pero ito na ay may kasama ng warning. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay syempre dapat sa Panginoon, at ang lahat ng ginagawa natin sa mundo ay hahatulan ng Diyos. So tignan niyo yung ginagawa ni Pablo, ang ganda nito. Lahat binibigay niya, lahat tinuturo niya para hindi tayo ma-persuade sa dalawang extreme sides, yung legalistic at antinomianism. Kung matatandaan natin kung paano niya inassure ang lahat ng believers sa grace and mercy ng Diyos from chapter 1 to 11. Kaya nga sabi niya sa chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Very napaka-favorite nating verse ito, no? Meaning lang nito, hindi niya lang hinahayaan na mamuhay tayo sa assurance na ito na pwedeng mag-lead sa atin sa pagiging conceited. Kasi too much assurance nga ay pwedeng mag-lead sa sinful thoughts. Lest we think na okay na pala ang lahat, kahit di na ako mamuhay sa pagsunod. Wala ng condemnation. Or, we might think na dahil assured na tayo kay Kristo, tignan nyo na ako. Ako na ang pamantayan nyo ngayon. Nakita natin, as Christians, as we live in the assurance of grace, as Christians, we live in the assurance of grace yet under the warning of judgment. Again, ito yung note natin. As Christians, as believers, we live in the assurance of grace yet under the warning of judgment. Meron pa ring warning na binigay si Pablo. Laging two-way balance. Hindi lang to assure us His grace, pero lahat pa rin ang ginagawa natin, kahit tayo ay Kristiyano, hahatulan pa rin ng Panginoon. Yung judgment seat dito na sinasabi, ito yung final judgment ng Diyos sa paghahatol sa bawat isa. Kung may reward ba sa mga good works, kung ito ay ginawa for His glory. Again, itong good works na ito ay hindi dahil sa sarili nating sikap, pero ito pa rin ay galing sa Panginoon through Jesus Christ. Kaya sabi niya sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive that is due what we has done in the body, whether good or evil. So kahit pala Kristiyano, yes, we have saved souls. Pero pwede pala tayong mamuhay ng wasted dito, na sinful dito sa mundo. So pag may paghahatol pa rin sa atin ang Panginoon. So we can say na kahit ligtas ang isang tao, haharap pa rin talaga sa hukuman ng Diyos. So may sense itong verses na ito, 10 to 12, na ang pag-focus natin sa ating pamumuhay, yung sense na ito ay yung focus natin ay para na sa ating sariling pamumuhay, hindi na sa pamumuhay ng iba. Yung kanina, yung concern mo sa ibang tao. Ba't ka nagja-judge? Lahat naman yan. Lahat naman sila, winelcome ng Panginoon. Ngayon, ba't ka nagja-judge? Hahatulan ka ng Diyos.
Lahat kayo papasok sa hukuman ng Panginoon. So ito yung sinasabi dito. We are to exhort and edify our brethren to Christ. Yes, tama naman yon. Pero hindi dapat pabayaan yung ultimate concern natin. Yung ating sarili. Yung sanctification natin. Sinasabi dito na we are not to judge hypocritically yung mga brethren. Or we must not judge in the face value. Katulad ng sinasabi sa James 4:11. So parang sinasabi dito ni Pablo or ni James sa 4:11 ng James, when we judge, when we despise, we speak evil sa mga taong ginajudge natin, and we place ourselves above the law na Diyos lamang ang may karapatan doon sa posisyon na yun. So parang ginagawa natin, we are acting God. Hindi lang tayo basta judger. Pero Diyos ka ba para hatulan ako? Ang Diyos lamang ang lawmaker. Siya lang ang lawgiver. Kaya siya lang ang may karapatan sa otoridad para humatol. At para bigyan pa ng bigat ng Diyos na ang Diyos lamang ang may supreme authority ng paghatol, magko-quote si Pablo sa Isaiah 45:23. Ang sabi rito, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. So ito ay kinote din niya sa Philippians 2:10-11, so that the same name of Jesus Christ, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So ang sinasabi dito ni Pablo, God is making an oath na ang lahat ng tao ay luluhod at magko-confess na si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Hindi nagtuturo dito si Pablo ng universal atonement or salvation. Ang sinasabi niya dito, yung lahat, every knee should bow under and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ang sinasabi dito, ang lahat ng tao ay kikilalanin si Kristo bilang Panginoon. Whether by faith and in worship sa mga believers, or kikilalanin nila ang Lordship ni Kristo by despair, or by anger, or by bitterness. Ito yung walang pananampalataya kay Kristo. Di ba? Ang mga nakakulong, kinikilala pa rin nila na ang otoridad ng presidente, otoridad ng mga pulis na nandoon sa kulungan. Ganun po. So lahat magsasabi si Kristo ay ang Panginoon. Both believers at non-believers. So ang punto, every man in heaven and in hell will bow to the Lordship of Jesus Christ. Lahat ng tao sa langit, lahat ng tao sa impyerno, kikilalaning Panginoon si Jesucristo. Verse 12, so then each of us will give an account of himself to God. So katulad ng sinabi niya sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. John 3:35, the Father loves the Son and has given all things in His hand. Luke 10:22, all things have been handed over to me by my Father. John 17:2, the Father has given Him authority over all flesh. 1 Corinthians 15:27, for God has put all things in subjection under His feet. At sa Colossians 1:16, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Totoo po ito. Ito ay pangako ng Diyos. Lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, lahat yan ay sasamba. Or lahat yan ay kikilalaning Panginoon, si Kristo. Nakita po natin kung gaano kasigurado ang mangyayaring ito.
na sumumpa ang Diyos sa sarili niya na lahat ay luluhod kay Kristo bilang Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at ang lahat ng bagay, siya ang purpose. Ito ay para sa kalwalhatian niya. For from Him, and through Him, and to Him are all things. Kaya ang question, sino tayo para humatol kung wala naman tayong gantong pag-aari? Kung wala tayong gantong otoridad? Kung wala tayong gantong kapangyarihan? Gantong claim? Sino tayo para mag-act ng judge? Isa lang naman tayong creature na makasalanan, na madumi, na nilinis at tinanggap lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nang sa ganun ay makapamunga tayo para sa Diyos at may reflect natin ang kalwalhatian niya dito sa mundo. Sino tayo? Sino tayo para ma-represent si Kristo para sa ating self-gain, para sa ating pride? Ang ganda ng illustration ni R.C. Sproul dito. Minsan daw may nag-dinner sila sa isang restaurant. Puro sila Christians. Then lumapit yung waitress para kunin yung bill. Then ang sabi ng waitress, she asked them politely, "Would you like to add a glass of cocktail or glass of wine?" At then may tumayo na isang babae. At ang sabi ng babae, "No, no, no! Excuse me?" Parang yung gano'n, no? We are Christians. At napahiya yung waitress. So gusto raw tumayo ni R.C. Sproul at sinabi, yes, I must have scotch on the rocks, please. So sa pangyayaring noon, sabi ni R.C. Sproul, pinakilala daw ng babaeng yon na nagsabing, we are Christians, sa waitress, kung ano ang Christians. Pinakilala niya na ang Christians ay someone na hindi umiinom. Ganun ba kababaw ang pagiging Kristiyano? Mga kapatid, hindi ganito ang kalooban ng Diyos. Hindi ganito ang kalooban niya para ma-reflect natin siya ng maayos. Ang dapat na reflection natin sa Kanya ay sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang grace, sa compassion, sa mercy. Hindi sa paghusga. Dahil ang paghusga ay sa Kanya lamang, sa Kanyang judgment seat. Ang ma-reflect nawa natin as church, as believers, ay magkaroon tayo ng pag-ibig na makikita kung paano tayo makipag-relate sa mga kapwa natin. Hindi para itaas ang ating mga sarili. We have to reflect Him by honoring others more than ourselves, by giving ourselves to others selflessly, by loving our persecutors and enemies, by submitting to the governing authorities, and by edifying the saints instead of judging and despising them. Ang ma-reflect nawa natin as a church, ma-reflect natin ang Panginoon na meron tayong Panginoong banal. Na we strive to mortify sin because we hate sin as Christ hates sin. Na we strive to be united dahil ito ang message ng gospel. Na tayo ay pakawalan sa kung anong bondage sa atin, pakawalan sa kasalanan, at magkaisa bilang iisang katawan kay Kristo. Kaya ito ang challenge. We are to extend grace as we reflect His grace. We are to extend grace as we reflect His grace, for the final judgment is reserved for the Lord. We are to extend grace as we reflect His grace, for the final judgment is reserved for the Lord. Again, either weak or strong in faith, kung ikaw man ay weak or strong, you set the law in the church.
Dahil ayaw mong ma-judge, gagawin mo na lang to. O kaya, we are quick to judge by face value. Bibigay tayo ng batas. So by studying these passages, we extend grace sa ating mga kapatid. When we wrongfully judge one another, yan ay threat sa unity ng church. Sabi nga, we will be judged by our actions at motives natin. Baka pumupuna tayo ng mga kapatid natin na hindi natin nakikita yung malaking kapuna-puna sa atin. Sometimes we murmur dahil sa certain brethren na napakahirap mahalin. Pero sa kabilang banda, pilit ka rin pala niyang minamahal. Marami tayong nakikitang fault, kakulangan sa isang kapatid. Instead na punan mo yon, tulungan mo siya, exhort mo siya, we despise that person at nauuwi sa gossip, nauuwi sa condemnation. It is sinning kay Kristo. So we have this in mind. Kung meron tayong ganitong isipan, the church will never prevent division and tension. Kung pare-parehas lang naman tayo ng iisang goal ay to honor Christ, kahit magkakaiba tayo ng panlasa at kung ano ang gusto natin. Kasi alam natin, we are being upheld by Christ hanggang dulo. Hindi nagmamatter ang preferences natin. Ang nagmamatter ay ang preference ng Panginoon, ang kanyang kalooban. Kaya alagaan natin ang bawat isa. Extend yung grace sa bawat isa. Embrace each other's weaknesses. Magkakaiba man tayo, pero pare-pareho naman tayo ng suot na katwiran ni Kristo sa hukuman niya. Lahat naman tayo ay pare-parehong nakatalikod. Dati kay Kristo pero ngayon ay pinalapit niya na. Tayo ay dinodro kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, marapat lang nasambahin natin siya, i-glorify natin siya by loving one another sincerely and willfully. At kung wala ka pa kay Kristo, sabi kanina, lahat tayo ay haharap sa hukuman niya at dulod sa ngalan niya. Ang tanong, kapag ikaw ba ay nasa harapan ng hukuman niya ngayon, ano ang suot-suot mo? Are you clothed of Christ's righteousness o are you naked? Hubad tayo sa kasalanan in shame and in guilt. Kailangan mo si Kristo para sa hukuman na yun. Hindi yan mababago ng inyong gawa. Para sa hukuman na yun, para ikaw ay ma-acquit sa iyong mga ginawang kasalanan, kailangan mong suotin si Kristo. Kailangan mong suotin ang kanyang katwiran para yun ang makita ng judge. Nawa pagsisihan mo ang inyong pagkakasala at manampalataya ka kay Kristo na ginudge dito sa mundo wrongfully. Nakaranas siya ng injustice. Pero He endured para magkaroon tayo ng kaligtasan. He gave Himself para tayo ay bigyan ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Pagsisihan mo, hingin mo ang awa at grasya niya. Manalangin ka sa Kanya. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi ko kayo kayang iligtas. Walang pwedeng kayang magligtas sa inyo, kundi ang Ebanghelyo lamang. And we pray na makasama rin namin kayo sa pananampalataya. Let us pray. Ama, maraming salamat sa umagang ito
na kami ay pinag-isa mo muli sa iyong salita, ginovern kami